Ang nakikita mo ay hindi totoong aso. Instead, isang tao na nagpapanggap na isang aso. Hindi lang ito basta isang tao sa loob ng dog costume. Instead, ang taong ito ay kumikilos, kumakain, at namumuhay di umano na gaya sa isang aso. Sino nga ba ang taong ito at bakit nga ba nag-decide ang taong ito na maging aso? Unang nag-appear video ng taong ito sa isang Twitter post, ngayon ay X na, noong April 11, 2022 with a Japanese text na kung ating itatranslate sa Ingles, I ordered a costume. Thanks to you, I was able to fulfill my dream of becoming an animal. Dito ay makikita ang isang tao sa loob ng isang dog costume na tila hirap na hirap sa pagkilos nito. Dito ay naging viral ang video ito. Maraming mga nagka-interes sa video ito sa Twitter. Milyong tao ang nakapanood. Nagsulputan din ng mga iba't ibang larawan at video ng taong ito sa iba't ibang social media app gaya ng TikTok. Ngunit kung ating uunawaing mabuti, ay ang post na ito sa Twitter ay isa lamang video message o reply sa isang kumpanya na gumawa ng kanyang costume. Kaya nga, isang video ng pasasalamat. Ngunit nakaagaw ito ng atensyon sa social media at ito ang dahilan ng pagsikat ng human dog. Dahil dito ay naging usap-usapan siya sa iba't ibang news site sa bansang Japan. Ang tao sa loob ng dog costume ay nababalot ng misteryo sa dahilang hindi matukoy ang totoong pagkakakilanlan. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang tao sa loob ng dog costume ay isang lalaki na maaaring nasa 30 to 50 years old na. Tinatawag siyang sa pangalang Toko. Ang tao sa loob ng costume ay gumastos lamang ng tumataginting na $22,000 katumbas ng mahigit 1,232,594 peso upang magkaroon ng costume ng tulad sa isang aso. Ang breed ng asong ito ay tinatawag na Rough Collie. Maya-maya ay malalaman mo ang dahilan kung bakit gusto nito maging aso at bakit Collie ang breed ng aso na napili nito. Ang kumpanya na gumawa ng costume ni Toko ay ang kumpanyang tinatawag na Zippet, na kilala sa paggawa ng mga hyper-realistic costume, specialized in creating figures, body, suits, 3D modeling. Inabot lang naman ng mahigit 40 days upang matapos ang hyper-realistic dog na outfit ni Toko. Nang sumikat at kumalat na ito sa iba't ibang social media app tulad ng Twitter at TikTok, ay nagsilabasa naman ang mga video nito sa YouTube. Sa isang YouTube channel na pinangalanan nitong I Want to Be an Animal, karamihan ay nakasulat dito ay in Japanese language. Ngunit ang mga title ng mga video ay in English. Indikasyon na hindi lang niya ito nais ipakita sa bansang Japan, ngunit sa iba't ibang panig ng mundo na siya nakakaunawa ng Ingles. Ang unang video sa channel na ito ay may pamagat na I tried to be a collie. Dito ay napansin ko na limitado lamang ang kilos na nagagawa ng taong ito sa loob ng masikip na dog costume. Dito ay may stress ka lamang kakapanood sa taong ito dahil ultimo pag-upo nito ay hindi nito magawa. Na out of balance ito, ika nga, naninibago pa lamang ang taong ito sa suot nitong costume. Sa isang video nito ay nagpakilala ito sa mga tao. Sa ibaba ng video na ito ay mababasa natin, Have you ever wanted to be an animal? I have. I made my dream come true like this. Dito ay mapapaisip ka, bakit kailangan pang isalin sa English ang Japanese text na ito kung totoong nais lamang nitong ma-fulfill ang pangarap nitong maging isang aso? O baka naman isa lamang itong publicity stunt upang sumikat? Ayon kay Toko ay itinago niya ang totoo nitong pagkakailanlan upang hindi mahusgahan ng mga tao at maging sa kanyang mga kakilala, katrabaho, kaibigan. Parang hindi ito kapanipaniwala dahil madali na lamang hanapin ang taong ito, lalo na kung isa ito sa mga katrabaho mo o kaibigan mo sa Japan. Sa isang video nito ay mapanood natin na nakikipaglaro ito. Makikita na nakatali sa kanyang mga kamay ang mismong paddle.
Dito ay mapag-aalaman natin na hindi nito kayang tiklupin ang mga kamay nito o mga paws in animal terminology. Kahit ang paggalaw ng mga panga nito ay limitado lang din, konting kilos lang din, ay na-out of balance na si Toko. Baka maisip mo, paano ito kakain at iinom kung malayo sa bibig nito ang pagkain? Gaya na lamang sa isang comment na ito sa kanyang video. How does his jaw work? How does he get the food to his actual mouth? How does he drink? Which isasagutin natin sa video ito. Ngunit upang malinawan kung paano nga ba nagkasya ang taong ito sa dog costume, ay ito ang isang illustration. Ang illustration ito ay mula sa YouTuber na si TUV o Tuv na siya ring nag-iimbestiga sa totoong pagkakakilanlan ni Toko. At ang pagiging creepy nito, kapag aalaman din natin na nalalabuan ito o hindi ito nakakita ng maayos. Sa isang video nito ay makikita natin ang paraan ng pag-inom nito na kung totoong pangarap mo talagang maging isang totoong aso, na kung tutuusin ay hindi ito gawain ng isang aso. Dito ay hirap na hirap itong buksan ang takip ng bote ng Coke. Sa sunod na scene ay meron na itong kagat na straw. Posibleng inilagay lamang ito ng tao na nagbibideo sa kanya. Ayon sa aking teorya ay posibleng ito ay kanyang asawa o kaya naman ay girlfriend or fiancé dahil na lang sa kamay na ito na mala babae ang kutis. Pagdating naman sa pagkain ay mapanood natin sa video ito kung saan inabutan nito ng totoong dog food. Although walang maririnig na tinig o boses ng tao o aso na nagsasalita sa mismong video. Once na i-click mo naman ang CC sa baba or ang subtitles ay lalabas ang mga text in English kung saan mababasa mo ang mga kunyari sinasabi ni Toko. Dito mapansin natin na hindi umaakyat ang mga dog food sa bibig nito dahil obvious naman na hindi nito maabot ang pagkain dahil sa haba ng nguso ng costume niya. But out of the freaking nowhere ay biglang naubos ni Toko ang lahat ng dog food. Upang masagot ang ilang mga katanungan sa ilang mga nawiwirduhan kay Toko ay gumawa ito ng isang video upang sagutin ang mga piling katanungan lamang ng kanyang mga viewers. Ito ay may title na Why did I want to become a dog? I'll answer some question. Dito ay sinagot ni Toko ang mga tanong ng kanyang mga viewers at isa nga dito ay Why did you want to become a dog? Ito ang kanyang response na mababasa natin. I have had a vague dream of becoming an animal since I was a child. When I fulfilled that dream, this is how it turned out. Sinagot din ito ang isang katanungan tungkol sa kung ano ang nag-trigger sa kanya upang mamuhay at maging isang aso. I've wanted to be an animal ever since I can remember. It is difficult to answer the question. Ngunit ayon sa ilang report ay ang isang dahilan ay dahil sasawa na raw di umano ito na maging isang tao. Why rough collie? I am particularly fond of cute quadrupedal animals. The fact that the size gap with humans is not large was also a deciding factor. At tulad ng mga sikat na YouTuber, hindi rin nawawala ang house tour. This time, pinapakita ni Toko ang loob ng kanyang tahanan. May scene sa video ito kung saan sinusubukan ni Toko na umakyat sa hagdan, ngunit tila sobra itong nahihirapan. Kahit na masaya ang background music, ay nakaka-stress itong panoorin, lalo na kung paano ito nahihirapan sa pag-akyat. But wari palitan natin ang background music tulad na lang nito. Cute pa rin ba sa paningin para sa'yo si Toko? Lalo na kung makikita mo ito sa ibaba ng hagdanan. And yes, hindi nito magawang umakyat sa hagdan, which normal sa isang aso. Na kung iisipin, kung talagang pangarap mong maging isang aso, ay dapat nagagawa mo ang mga bagay na nagagawa ng isang aso tulad ng pag-akyat sa pababaw na hagdanan. Ilan lang yan sa mga simpleng katangian ng aso na hindi nito kayang magaya sa kabila ng pagiging kahawig nito sa isang totoong aso. Ni kahit ang pagtalon na normal sa isang aso ay hindi nito magawa na imbes na maging cute sa paningin ay nagiging creepy. Dito ay masasabi natin na hindi talaga niya na-fulfill ang kanyang matagal na pangarap na maging isang aso. Instead, posibleng nagpapanggap o umaacting lamang ito na kagaya sa isang
aso. Ang isa pang problema na nakikita ko dito ay kung gaano kainit ang costume na ito. Posibleng walang suot na damit upang ibaba ang tao sa loob ng costume na ito. Makikita rin natin na walang mga butas ang puwetan ng costume na ito. Ibig sabihin, posibleng hinuhubad nito ang costume kapag naiihi o kaya naman ay nadudumi sa banyo, which goes back sa una kong teorya na isa lamang itong publicity stunt na although wala naman siyang sinasaktan o inaagrabyadong tao, ay hindi ito magandang halimbawa na dahil lamang naramdaman mo lang na isa kang aso, magiging aso ka na. Paano kung pinangarap mong maging isang itlog, edi pagulong-gulong ka na lang sa loob ng bahay nyo? Ang ikalawa kong teorya ay posibleng pinopromote nito ang kumpanyang gumawa ng kanyang costume. Ika nga, marketing stunt. At ang ikatlo naman ay posibleng may sakit ito sa pag-iisip dahil walang matinong tao ang magpapakahirap magsuot ng mainit na costume habang nasa bahay. Sagabal sa pagkain, sagabal sa pag-inom, sagabal sa pag-ihi o pagdumi, sagabal sa pag-akyat sa hagdan at marami pang problemang ma-experience mo. Although totoong kamukha talaga ng isang totoong aso ang costume ni Toko, hindi natin may kakaila na hindi kailanman ito magagaya o magagawa na mamuhay o kumilos nang kagaya sa isang totoong aso. Kaya naman, kung nakarating ka sa dulo ng video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. At kung ikaw ang aking tatanungin, kung magiging hayop ka, ano at bakit? Thank you for watching.